and stations nationwide. Tuwing Biyernes, alas 11:30 ng umaga. Nutrisyon mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng National Nutrition Council ng DOH. Nutrisyon mo, sagot ko. Nutrisyon mo, sagot ko. Umusapang may aksyon para sa'yo. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ito ang DCXL News. 558 kHz. 6 na dekadang maaasahan sa balita at serbisyo publiko. Ang himpilan ng RMN Network sa Mega Manila. Live sa radio at online. Mga kasama, ganap ng alas 12 ng tanghali. Live pong napapakinggan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong narinig. Sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV, Channel 309. Aris, bigyan kita diri. At sa WRMN, New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Magandang tanghali mga kasama, 11 po ng Enero, araw po ng Huwebes taong 2024. Kasama niyo na po Radyoman Drew San Fernando. At ako naman si Radyoman El Maracol. At narito na po ang ulo ng mga maiinit na balita. 30 hanggang 40 pesos na minimum na pasahe sa jeep, hindi malabo ayon sa piston. Ilang driver nasa 50 pesos na lamang ang naiuwi kada araw. LTFRB hindi handa sa pagpapatupad ng PUV modernization program ayon sa isang mambabatas. Samantala naman, ang Department of Health tumutulong na rin para makontrol ang gastroenteritis outbreak doon sa Baguio City, bilang ng mga tinamaan ng sakit pumalo na sa mahigit 2,000. Nasa 18,000 metriko tonelada na bigas na inangkat ng pamahalaan bilang paghahanda sa epekto ng El Nino phenomenon dumating na sa bansa. Mahigit naman 30 kabilang sakyan ng isang senador, kongresista, polis at PB player abay nasita doon sa bus lane. Para sa balita sa ibayong dagat, 11 sugatan sa Russian missile attack sa isang hotel sa Ukraine. Sa sports balita naman, ang dating TNT guard sa PBA na si Mikey Williams tinanggal na sa Strong Grove Philippines team din na naman sa hindi pagsipot. Para sa entertainment news, Catherine Bernardo tuluyan ng in-unfollow si Daniel Padilla sa Instagram. Ilang sikat na artista, damay pa. At para sa detalye ng mga maiinit na balita, Network News. Sinang-ayunan ng transport group na piston ang naunang pahayag ng isang kongresista na posibleng umakyat sa 30 hanggang 40 pesos ang minimum na pamasahe sa jeep dahil sa PUV modernization program. Ayon kay Piston National President Modi Floranda, kapwa maapektuhan dito ang mga driver, operator at mga pasahero. Actually, tama yung pagkwenta ni Congressman Busita dahil kinuwenta pa nga niyan doon sa 2.6 million hindi pa doon sa 2.8 hanggang 3.3 million. Ang magsasuffer dito talaga yung ating mga pasahero. Kaya yung sinasabi na natin na matagal, 2017 ay minakuha na rin talaga tayong datos na ang magiging pamasahe talaga ay aabot ng 30 hanggang 35 yung magiging pamasahe para mabayaran yung halaga ng modern na mga minibus. Kaugnay nito, sinabi ni Floranda na mas mababa pa ngayon ang kinikita ng mga tsuper at may mga pagkakataon na nasa 50 pesos lamang ang kanilang naiuuwi.
Opo, at maliit na. Diba? Kasi pag tinignan din natin, batid sa mga kundo sa pimpunong programa, sinasabi nila dito, 700 yung tatanggap ng mga operator, ng mga driver, at 500 sa mga konduktor. Pero sa actual ay hindi na ganito yung nangyayari. Marami na rin mga modern na bumalik din dun sa boundary system o dun sa quota base, yung kinukutahan yung ating mga driver. Kaya pag maliit yung sumubra dun sa quota, yun lamang yung iuwi ng ating mga driver. Marami na tayong mga karasan na talaga nga dumadaing, minsan nakakapag-uwi ng 150 pesos, minsan ay umaabot lang ng 50 pesos yung kanilang naiuwi dun sa kanilang pamilya dahil nga dun sa hindi halos umabot dun sa kuta. Yan po si Pista National President Mode Floranda sa exclusive interview ng RMN Manila. Sa ginanap na pagdinig ng Kamara kahapon, inusisa ang PUV modernization at ang deadline ng franchise consolidation na ipinatupad kahit hindi pa naaayos ng LTFRB ang karamihan ng mga ruta. RMN Network News. Sa kaugnay pa rin mga balita mga kasama, hindi manuhanda ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na ipatupad ang PUV Modernization Program. Ito naman ang sinabi ni House Committee on Transportation Vice Chairperson at si Congressman Agustina Pancho batay sa naging resulta ng unang pagdinig ng Kamara kahapon. Ay kay Pancho, parang hindi alam ng mga ito kung paano ipatupad ang programa at wala ring naging konsultasyon daw sa mga jeepney drivers at operators. Sinisi naman ni Congresswoman Pancho ang dating administrasyon dilan daw sa pagkukulang sa pagpapakalat ng impormasyon sa mga driver at operators ng jeepney kaugnay pa rin sa programa. Dalito minungkahi po ng mamabata sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pag-aralan pa ang PUV Modernization Program lalo na't maraming pamilya ang nakasalalay ang hanap buhay dito. Sa pagdinig din ng Senado kahapon ay kwento ng driver na si Philip Burata na inagaw sa kanila ang pag-aari sa mga jeepney dilan pa rin sa paglahok daw sa korporasyon. Network News. Sa patuloy na mga balita, mga kasama, inaayos na ng Toll Regulatory Board o TRB ang ilang aberya sa isinagawang dry run kahapon kaugnay sa interoperability o ang pag-iisa ng Radio Frequency Identification o RFID sa lahat ng expressways sa bansa. Sa ngayon kasi ang ginagamit sa NLEX, Cavitex, SCTEX, NLEX Connector at Calax ay ang EasyTrip RFID habang sa TPLEX, SLEX, NAIX, MCX, StarToll, ACTEX at Skyway ay AutoSweep RFID ang ginagamit. Sa panayam ng RMN Manila kay Toll Regulatory Board spokesperson Julius Corpuz, sinabi nitong mayroong kaunting aberya sa isinagawang dry run kahapon, partikular na ang delay sa transmission ng data. Kailangan anyang pabilisin ng data transmission para mag-reflect sa toll fare indicator ang balance ng mga motoristang gumagamit ng mga nasabing expressway. Target ng TRB na maipatupad na ang interoperability sa mga expressway sa buwan ng Hulyo, kaya puspusan na ang kanilang isinasagawang testing gamit ang RFID. One RFID and one account. Yan po ang target ng ating tanggapan ay sana maipatupad po natin yan by July of this year. Kaya nga po puspusan ngayon ang ginagawa ng ating tanggapan pati ng mga toll operators sa pagkakonduct ng further testing, itong mga araw na parating. May konti na pong mga hitches na kailangan pang ayusin, gaya ng konting delay sa transmission of data, which is now being looked into to further facilitate or expedite ang data transmission na sa ganun yung balance can be accurately reflected, yung current balance dun sa toll fare indicator in a faster time. Pero sinabi naman ni Corpuz, sa kabuuan ay naging maayos ang isinagawang concept testing mula sa Balintawak Skyway patungong SLEX at Calax para sa Phase 3 setup ng kanilang programa. Kami po'y natutuwa na on the first day yung proof of concept testing natin, yung mga tags na dilagay dun sa test vehicles were properly read by the toll plazas kung saan po sinest ito. At yung reloading of the RFIDs were also done accurately. At yung charging sa kanilang account, both EasyTrip and AutoSweep were correct and accurate naman po.
pati sa and properly reflected dun sa statement of accounts that came out after the testing. Yan po ang tinig ni Toll Regulatory Board spokesperson Julius Corpusa sa eksklusibong panayam ng RMN Manila. Samantala, titignan din ng TRP kung pwede nang ipatupad sa buwan ng Hunyo ang cashless transactions sa lahat ng toll plaza sa lahat ng expressways. Sa ngayon kasi ay meron pa ring mga toll plaza na nagpapatupad ng cash transaction dahil sa mga isinasaayos na mga equipment maging ng kanilang mga sistema. RMN Network News. Dumako muna tayo dyan sa Davao. Meron din silang tinatawag na bagong speed limit ordinance. Epektibo raw ngayong araw. May detalye mula sa Remin Davao, si Radyoman Kirby Manson. RMN Live Report. Umarangkada na ngayong araw, January 11, 2024, ang full implementation ng City Ordinance No. 0270-23 o ang Speed Limit Ordinance ng Davao City. Ayon kay Junicio Abude, ang head ng City Transport and Traffic Management Office o CTTMO, na noong December 2023 pa ay puspusa na ang isinagawang information dissemination, pagbibigay ng flyers at paglalagay ng signages sa mga daan para sa nasabing bagong speed limit. Sa ilalim ng ordinansa, ipapatupad ang 80 km per hour speed limit sa mga light vehicles at 50 km per hour sa mga trucks sa National Highway palabas na ng Davao City. 60 km per hour speed limit naman ang ipapatupad sa mga pangunahing kalsada at 30 km per hour sa mga feeder or minor roads. Habang 40 km per hour speed limit naman ang ipapatupad sa mga tourist street, 30 km per hour sa mga trucks at 20 km per hour naman sa mga public subdivision roads, barangay roads at sa mga paaralan. Sa monitoring ng CTTMO, ilang mga motorista na rin ang nahuli kaninang umaga kung saan ang mga violator ay mahaharap sa multa at iba pang kaakibat na parusa. Kasama mo sa RMN DXDC Davao, Radyoman Kirby Manzon. Tatak RMN. RMN Network News. Samantala mga kasama, mahigit 30 kabilang ang sasakyan ng isang senador, isang kongresista, 2 pulis at PBA player nasita sa bus lane. Kasama mo sa balita si Radyoman Silvestre Labay. RMN Live Report. Umabot na sa 32 kabilang ang sasakyan ng senador, isang kongresista, 2 pulis at PBA player ang nasita sa bus lane, maging ang isang sasakyan na may diplomatic plate pero hindi tinikitan dahil mayroong sa sakay na diplomatic. Ayon kay MMDA OIC Special Operation Group Strike Force Gabriel Go, wala silang sinasanto kahit mga opisyal ng pamalaan ay kanilang sinisita sa bus lane kung saan nasampulan pa ang sasakyan ng isang senador. Isang kulay itim na Land Cruiser na sakay ang isang kongresista, isang PBA player at 2 pulis ang nasita at tinikita ng MMDA Traffic Enforcers. Paliwanag pa ni Go, matagal na nilang inaabisuhan ng mga motorista na bawal dumaan maging ang mga sasakyan ng gobyerno maliban na lamang sa convoy ng Presidente, Vice Presidente, Senate President, House Speaker at Chief of Justice ng Korte Suprema ang pinapagyagang dumaan sa bus lane. Karamihan sa mga alibay at katwira ng mga nasisita na dumaan sa bus lane ay nagmamadali umano sila, gaya ng paliwanag ng isang PBA player na mahuhuli na umano siya sa kanyang practice. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Silvestre Rambulabay, Tatak RMN. RMN Network News. Sa ibang balita naman mga kasama, tumutulong na rin ngayon ang Department of Health sa lokal na pamalaan ng lungsod ng Baguio para makontrol ang diarrhea outbreak sa lugar. Kahapon nga dineklara ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang diarrhea outbreak sa lungsod, makarang makapagtala ang City Health Service Office ng 2,119 na mga kaso na mula sa 218 mga establishmento at 80 kabahayan simula noong January 10. Sa mga tinamaan ng diarrhea, 45 rito ang naospital din naman sa impeksyon. Nabatid na kadalasang may ugnay sa diarrhea ay water o kaya naman ay foodborne causative agents. Bunsod nito, inabisuhan na rin ng Department of Health ang lahat na laging gumamit ng malinis na tubig sa pang-inom at sa pagkain. Mainam din niyang laging hugasan ang mga kubyertos, magsipilyo at palagiang maghugas ng kamay at maghilamos ng muka. O narito sinabi ni Mayor Magalong na nagsasagawa na sila ng mga water testing sa mga pinanggagalingang tubig na nagdulot naman ng outbreak. RMN Network News. Samantala mga kasama, sa kaugnay pa rin balita, Baguio City Health Office naglunsad na ng investigasyon kaugnay sa mataas na kaso ng gastroenteritis. Kasama mo mula sa IFM Baguio, si Radyoman Joseph Mangangay. RMN Live Report.
opisyal na diniklara ni Mayor Benjamin Magalong ang acute gastroenteritis outbreak sa lungsod matapos epektado ang may higit 200 establishmento at 80 kabahayan. Matapos pumutok online ang post ng ilang mga netizens kung saan ay nagpapahiwatig ang mga ito ng mga insidente ng food poisoning matapos kumain sa iba't ibang establishmento sa lungsod, agad na naglungsad ng investigasyon ng Baguio City Health Services Office kung saan ay ang tinitingnang posibleng sanhi ay kontaminadong tubig. Nangolekta na rin ang Sanitation Division ng City Health Office mula sa iba't ibang mga water sources ng mga apektadong establishments at kasalukuyan itong tinetest. Maging ang Baguio Water District ay nagsasagawa na rin ng sample collection sa kanilang mga deep wells upang malaman ang siyang sanhi ng kontaminasyon. Paalala naman ng City Health Office, huwag mag-self-medicate kung sakaling may nararamdamang pagsasakit ng tiyan dahil maaring iba di umano ang sanhi nito. Mas mainam na kumonsulta sa pinakamalapit na health center para dito. Liban sa pagsakit ng tiyan, ang mga sintomas ng gastroenteritis ay panghihina, lagnat, pagtatae at pagsusuka, kaya naman ang abiso ng mga eksperto ay proper medication. Kasama mo sa IFM Baguio, Radyoman Joshua Mangangay, Tatak, RMN. RMN Network News. Sa ibang balita naman mga kasama, dumepensa ang Manila Electric Company o Meralco sa nakaambang tasingil sa kuryente ngayong buwan ng Enero. Sa abiso na Meralco, nasa 8 sentimo ang dagdag singil na katumbas ng 17 pesos sa mga kubo-konsumo ng 20 kilowatt per hour. Sinabi ni Meralco Public Relation Head na si Claire Feliciano sa panayam ng RMN Manila na ang adjustment ng taas sa singil ng kuryente ay dalan pa rin sa tinatawag na generation charge. Tumaas niya ang singil sa wholesale, sa world market at maging sa mga suppliers. Aminado rin naman si Feliciano na walang control dito ang Meralco, kaya naman nagbigay na lamang ito ng tips sa mga consumers para makatipid sa paggamit ng kuryente kagaya ng mga sumusunod. Pagpapatay ng mga appliances na hindi natin ginagamit at pati yung pag-maintain na malinis yung mga appliances natin, particularly yung mga cooling devices. Kasi itong mga cooling devices like aircon, malaki po yung konsumo talaga niyan sa kuryente. So kapag malinis ito, we run them efficiently, mas konti po yung nakokonsume nito na enerhiya. Bukod pa dyan, we also advise na maximize natin yung natural lighting as much as possible and gumamit ng mga LED bulbs para mas matipid po yan base sa aming mga test. And para naman po halimbawa sa pag namamlansya tayo, kung maaari ay isang bultuhan na, huwag po nating hiwalay-hiwalayin para because it takes time na painitin ang ating plansya, tapos papatayin ulit natin, bubuksan ulit natin. Mas marami din po yung nakukonsumo. Kami po sa Meralco, marami pa po kaming tips na provide para sa ating mga customers. Maaari po nila itong makita sa aming website na www.meralco.com.ph. Yan ang tinig ni Meralco Public Relation Head na si Claire Feliciano sa exclusive interview ng RMN Manila. Sa iba pang balita mga kasama, Senador ay giniit na may pananagutan sa malawakang power outage sa Panay Island ang gobyerno, NGCP at power plant. Kasama mo sa balita si Radyoman Conde Batak. RMN Live Report. Giniit ni Senator Cheese Escudero na mayroong responsibilidad at pananagutan ng pamahalaan ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP at ang mga power plants sa nangyaring 4 na araw na malawakang blackout sa Panay Island. Sinabi ng senador na sa ngayon, anya ay dapat maging mahinang sa paghahanap sa mga mapapatunayang nasa likod ng ilang araw na blackout sa Western Visayas at ang pinakamahalaga ay hanapan ng solusyon ng problema upang hindi na maulit pa ang kaparehong sitwasyon. Kung si Escudero tatanungin, hindi lamang ang NGCP kundi damay din sa pananagutan sa nangyaring power outage sa rehiyon ng gobyerno at ang mga power plants. Anya may pananagutan ng NGCP dahil sa mga delayed na proyekto na siyang titiyak sana sa matatag na supply ng kuryente. Hindi rin lusot sa pananagutan ng pamahalaan dahil bigo ito na mabantayan, mapangasiwaan at maparusahan ang mga pagpapabaya ng mga power plants at ang NGCP na isang oligopoly at monopoly. Dagdag din sa may kasalanan ng Palm Concepcion Power Corporation o ang PCPC na biglang nag-shutdown na hindi sinusunod ang protocols ng grid code. Tutol naman sa Escudero sa rekomendasyon na tanggalan ng legislative franchise ang NGCP sa pangambang ganito na lamang ang palaging gagawin na panakot sa mga franchise holders na babawian sila ng prangkisa sa tuwing may pagkakamali o hindi nasunod. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak, RMN. RMN Network News. Samantala pa rin, dumating na rin sa Pilipinas ang aabot sa 18,463 na metric tons ng imported na bigas mula Vietnam, Thailand at Pakistan. Batay sa Bureau Plant Industry, mula sa kabuang bilang ng 11,423 na metriko tonelada ay mula sa Vietnam, 6,500 metric tons ang mula sa Thailand at 540 metric tons naman sa Pakistan.
Ayon kay Department of Agriculture Officer in charge for Operations Undersecretary Roger Navarro, ang pagdating ng mga imported na bigas ay bilang paghanda na rin sa epekto ng El Nino phenomenon sa palay production sa bansa. Sa kabuuan, nasa 3.5 million metriko tonelada ng bigas na ang inangkat sa Pilipinas itong nakalipas na taong 2023 na mas mababa daw ng 7% mula sa total importation nung nasa 3.8 million naman na metriko tonelada. Sa ibang balita, mga kasama, sa ating bantay presyo karning baboy at manok. Bumaba ang presyo dyan sa may Lucena City. Kasama natin mula sa RMN Quezon si Radyoman Edgardo Maceda. RMN Live Report. Ang presyohan ng manok ay pumalo na sa 200 pesos kada kilo na mas mababa umano sa nakalipas na holiday season. Ayon sa mga maninindahan, sapat naman ang supply ng karneng manok at baboy ngayon sa Lucena City Public Market. Hinggil sa presyo ng wings ng manok at petso, naglalaro umano ito sa 220 pesos ang kada kilo at ang atay naman o halo-halong laman ng manok ay 200 pesos per kilo. Sa presyo naman ng baboy ay nasa 320 pesos per kilo tulad ng pork chop. Ang presyo ng ribs kada kilo 280 pesos. Samantala ang pata ng baboy ay 270 pesos ang kada kilo ng unahan habang 230 pesos naman ang kilo ng hulihan. Maaari na kayong mamili sa ibig nyong ulam mamayang gabi. Kasama mo sa RMN Quezon Province, Radyoman Edgardo Maceda, Tatak RMN. Network News. Sa kaugnay pa ring balita, bantay presyo pa rin. Karne naman ang baka at baboy na titinda dyan sa Nueva Ecija, nagmahal naman. Mula sa RMN Nueva Ecija, nandoon si Radyoman Ace Blanca. RMN Live Report. Tumaas ng halos 20 hanggang 25 piso ang presyo ng mga panindang karne dito sa pamilyang bayan ng Rizal sa Nueva Ecija. Halos 2 linggo pa lamang nakakalipas sa pagpapalit ng taon. Ito ang sinabi ni Madam Mel Vergel, isa sa kilalang meat dealer dito. Ang benta kasi nila ng laman ng karning baboy noon bago magpalit ng taon ay 300 piso per kilo. Ngayon daw ay nasa 320 na ang kanilang benta. Pwede pa nga daw sana nila itong itaas ng 340 pero ayaw na daw bumili ng kanilang mga suki dahil sa masyado na daw itong mataas. Isa sa nakikita nilang dahilan ay dahil na rin sa nagtaas daw ng presyo ang kanilang mga kinukunan. Ang per kilo daw kasi ng live na dati ay 180 per kilo ngayon ay biglang talon sa 205 pesos per kilo. Ang karning baka naman ay naging 450 pesos ang per kilo. Samantala, stable naman ang presyo ng manok sa 180 pesos per kilo. Sana daw ay wag na itong tumaas pa dahil natatalo daw sila ngayon ng mga nagbebenta ng mga frozen meat na masigit na mura sa halagang 250 pesos lamang ang per kilo. Kasama mo sa RMN Nueva Ecija, Radyoman Ace Blanca, Tatak RMN. RMN Network News. Sa ibang balita naman, mga kasama, pagre-review sa performance ng mga opisyal ng Commission on Higher Education, panawagan ng isang kongresista kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kasama mo sa balita si Radyoman Grace Mariano. RMN Live Report. Nananawagan nga sa Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipa-review ang composition at competence ng mga itinalagang commissioners ng Commission on Higher Education o CHED. Hirit ito ni Barbers kasunod ng pagpapahinto ng CHED sa assistance na nakalaan sa senior high school program sa mga state universities and colleges and local universities and colleges. Para kay Barbers, ang nabanggit na hakbang ay nagpapakita ng kapalpakan sa hanay ng mga opisyal ng CHED. Ipinunto ni Barbers na sa halip tulungan ng CHED ang Department of Education na mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa ay lumikha pa ito ng problema. Git ni Barbers, hindi sapat na pagbasehan lamang ng pagtatalaga ng mga commissioner sa CHED ang pagtataglay nila ng masteral o doctorate degree dahil mas dapat ikonsidera ang pagkakaroon nila ng sapat na managerial experience, mahusay na track record at karakter at pagiging educators na sinubok na ng panahon. Kasama mo sa DSAXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN. RMN Network News. Sa kabilang dako ng balita naman, pagpasas ng mga batas kontra sa pananakit ng bata at teenage pregnancy isinusulong ng Council for the Welfare Children. Kasama mo sa balita si Radyoman Raya Mamogay Su. RMN Live Report. Isinusulong ng Council for the Welfare Children o CWC ang pagpasa ng batas na nagsusulong ng positive parenting. Ayon kay CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales, gusto nilang maipagbawal ang corporal punishment o pananakit ng mga bata bilang paraan ng pagdidisiplina. Ito'y makakatulong sa mga magulang para mapalaki ang mga anak na independent nang hindi pinagmamalupitan. Kasabay nito, sinabi ni Tapales na napansin din ng CWC ang pagtaas ng kaso ng pagbubuntis
pagbubuntis sa mga teenager. Dahil dito ay sinusulong ng interagency body na magkaroon rin ng batas para matugunan ang isyong ito. Ibinita naman ang opisyal na aktibo ang CWC sa pakikipaglaban sa karapatan ng mga bata at local government units sa buong bansa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manroya Mamogay, Sutatak RMN. Network News. Samantala mga kasama, maghahain naman ang motion for reconsideration ang Sunshine Media Network International kaugnay sa suspension ng MTRCB sa dalawang programa nito. Ito ay ang para iapila ang suspension order na ipinataw ng MTRCB sa dalawang programa na laban kasama ang Bayan at Gikan sa Masa para sa masa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod sa MTRCB, aapila rin ang SMNI sa National Telecommunications Commission kaugnay naman sa pagbabawal sa kanilang umere. Una nang naghain ang motion for reconsideration ng SMNI kung saan muling nagpataw ng dagdag na 14 na araw na suspension ng MTRCB sa dalawang programa pero nitong ika-4 ng Enero. Matatanda ang sinabi ni dating Pangulong Duterte na gusto niyang makausap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil wala naman umanong nakitang anomalya ang NTC. Para naman sa Malacanang, bukas sila sa nais ni Duterte na makipagdialogo sa Pangulo. RMN Network News. Panibagong kaso naman laban sa dating general na kumuladkad sa PNP at Armed Forces hinggil sa issue ng destabilisasyon laban kay Pangulong Marcos, pinag-aaralan ng PNP. Kasama mo sa balita si Radyoman Angel Ronquillo. Tinitignan na rin ngayon ng Philippine National Police ang pagsasampa ng inciting to sedition case laban kay dating AFP General at vlogger na si Johnny Macanas Sr. Sa vlog ni Macanas, matatandang pinalabas niya na kinukumbinsi umano ng mga pinuno ng PNP at ng AFP si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumaba na sa pwesto. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., pinag-aaralan na ng kanilang legal team na idagdag ang nasabing kaso laban kay Macanas. Mandato anya nila na siguraduhin na mapapanagot sa batas ang sino mang nakitaan ng paglabag lalo na kung may kinalaman ito sa pambansang seguridad. Una na nga sinabi ni Acorda na nakahanda siyang harapin sa kasakaling maghain ng kontrademanda si Macanas na kanyang kinasuhan ng cybercrime na isang dating Brigadier General ng Sandat Lahas ng Pilipinas. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Angel Ronquillo, Tatak Arimen. Network News. Sa patuloy na mga balita mga kasama, ginang sa Dagupan City, nahulihan ng halos ₱250,000 halaga ng shabu. Kasama natin mula sa IFM Dagupan si Radyoman Bad Sagtalaw. RMN Live Report. Umaabot sa migit kumulang 500,000 piso o kalahating milyon ang nakumpiska si isang ginang si kinasang bypass operation laban sa kanya dito sa Dagupan City. Ikinasang bypass operation sa bahagi ng Bunuan Binlok, Dagupan City kung saan kinilalang suspect na si Karen Kate Sapnit, residente ng Pasay City sa bahagi ng Metro Manila. Nakumpiska mula sa suspect ang 6 na medium size na sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 55 grams. Ang nasabing suspect ay kabilang sa high value target na minanmanan ng hanin at ng PDEA dito sa lalawigan ng Pangasinan, partikular sa Dagupan City, sa usapin ng illegal drugs at ngayon naharap na sa kulang kaso matapos magtagumpay ang operasyon. Kasama na dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Bat Sagtalaw, Tatak Armen. Network News. Mula sa Pangasinan, dumako tayo ng Northern Mindanao. Ilang kabahayan doon tinupok ng apoy sa Cagayan de Oro City. Mula sa RMN Cagayan de Oro, may detalye si Radyoman Menzi Montes. RMN Live Report. Umabot sa 1.5 million pesos ang pinsala sa sunog sa Gumamela Street, Carmen ng Cagayan de Oro City. Ayon kay Barangay Carmen Fire Station Commander Senior Fire Officer 3 Adonis Lenas na nasa 12 bahay ang natupok ng apoy at 31 pamilya ang nawawalan ng bahay. Dagdag pa nito na nagpatuloy ngayon ang kanilang investigasyon kung ano ang sanhi ng biglaang pagsiklab ng apoy. Sa ngayon, nasa evacuation center na mga biktima at binibigyan na rin ng mga pagkain at mga kagamitan ng Barangay Council ng Carmen, Local Government Unit ng Cagayan de Oro City. Kasali na rin ang opisina ni 1st District Congressman Attorney Lordan Swan. Kasama mo sa IFM at DXCC RMN Cagayan de Oro, Radyoman Menzi Montes, Tatak Armen. Network News. Para naman sa balita sa ibayong dagat, tinatayang nasa 11 katao ang sugatan matapos tumama ang 2 Russian missile sa isang hotel sa Kharkiv, ang pangalawa sa pinakamalaking lungsod sa Ukraine. Sinabing nasira ang mga bintana at nawasak din ang mga balkonahe na nagresulta ng mga durog na bato sa ibaba ng hotel. Samantala, ibinahagi naman ng head ng prosecutor's office ng Kharkiv na may 23 guests at 8 staff ang nasa hotel nang maganap ang nasabing pagsabog.
Dagdag pa rito, marami umanong mga bahay sa distrito ang nasira, gayon din ang isang manufacturing plant at isang car showroom. Wala pa na magtugon ang Russian Defense Ministry ukol sa insidente. Balitang Sports. Ang dating TNT guard, ito po dyan sa PBA na si Mikey Williams, tinanggal na sa Strong Group Philippines team din naman sa hindi pagsipot. Detalye niya mula kay Radyoman Jerios Peña, Florida. Hindi na bahagi ng Strong Group Athletics ang dating TNT guard na si Mikey Williams. Ayon kay Strong Group Athletics team manager Jacob Lau, hindi kasi sumipot si Williams kahit nauna na itong nagsabi na maglalaro para sa koponan sa Dubai International Basketball Tournament. Maayos na raw sana lahat pero bigla siyang nag-back out. Pumayag na rin daw siya sa halos lahat ng hiling ni Williams pero hindi nila alam kung bakit no-show ito. Ayon pa kay Lau, ito ang unang pagkakataon na may nakaengkwentro silang player na hindi marunong tumupad sa usapan. Naintindihan na rin daw niya ang nararamdaman ng dating team ni Williams kung saan ito naglaro. Matatandang noong Nobyembre ng nakaraang taon ay pinutol na ng TNT ang kontrata ni Williams. Sa kabila ng pagkawala nito, malakas pa rin ang Strong Group dahil sa paglalaro ni Dwight Howard, Andre Blatch at Andre Robertson na pawang mga dating NBA players. Para sa ating RMN Sports, Radyoman Jairos Peña, Florida, Tatak RMN. Para naman sa ating entertainment news, fashion designer na senior citizen may agaw pansin sa mga kandidatang sasabak sa Miss Universe Philippines sa Quezon City. Si Catherine Bernardo naman, tuluyan ng in-unfollow si Daniel Padilla sa Instagram. Damay pang ilang sikat na artista. Alamin nga natin ang detalye mula kay Radyoman Alex Foraque. Sasabak ang isang senior citizen na kinilalang si Jocelyn Cobales o kilala sa tawag na Joyce Peñas Pilarski sa Miss Universe Philippines Quezon City Crown para makakuha ng spot sa National Finals. Sa nirelease na profile ng MUPHQZ organization, sinabi ni Cobales, believes that the younger generation can learn a lot from her life experiences, most especially grit. Sumabak na rin si Jocelyn sa Mrs. Universe noong 2017. Matatandaan na inalis na ng Miss Universe organization ng age limit para sa mga aspiring candidates at pinapayagan ng lumahok ang mga nasa higit 28 years old. Samantala, in-unfollow na ng aktres na si Catherine Bernardo si Daniel Padilla sa kanyang Instagram account. Ilang beses nang nakikita ang dating magkasintahan sa ilang mga okasyon at huling spotted ang dalawa sa naging kasal ni Robbie Domingo at Mikey Pineda. Umaasa naman ang mga loyal fans ng Katniel na baka magkakaroon pa ng second chance dahil parati silang magkasama at nag-uusap sa mga events na kanilang dinadaluhan. Ngunit tinuldukan na ni Catherine ang kanilang posibleng pagbabalikan dahil in-unfollow na ng aktres si Daniel. Pero naka-follow pa rin si Daniel kay Catherine. In-unfollow rin ni Catherine ang kanyang mga malalapit na artistang kaibigan tulad ni Liza Soberano, Julia Barreto at Jillian Vicencio. Yan ang ating entertainment news. Alex Foraque, Tatak, RMN. Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyoman Drusan Fernando. At ako naman si Radyoman El Maracol. Mula po sa RMN Broadcast Studios at Atlanta, Southern Manila. Sa mga taga-Samar, maupay nga kulop. Marami pong salamat. Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN. Oras mga kasama, 12:32 na.